Yo, what's up mga idol? Isang blockbuster trade ang yumanig sa buong NBA. At ngayon, iisa ang tanong ng lahat, sino nga ba ang tunay na panalo? At sino ang pinakamalaking talo? Hindi inaasahan ng maraming fans ang naging desisyon ng Oklahoma City Thunder na pakawalan si Lu Dort. Isang manlalarong ilang taon ding naging simbolo ng kanilang matinding depensa, puso at pagiging palaban sa bawat laro. Kaya nang lumabas ang balitang mapupunta siya sa Atlanta Hawks bilang bahagi ng isang 3-team trade kasama ang Dallas Mavericks, agad na umingay ang social media. Kung ang pag-uusapan ay ang agarang epekto ng trade, masasabi natin malaking panalo ang Hawks. Hindi basta-basta player ang kanilang nakuha. Si Lu Dort ay isa sa mga pinakamahusay na perimeter defender sa NBA. Ilang beses na niyang pinahirapan ang pinakamalaking superstar sa liga dahil sa kanyang physical na depensa, mabilis na galaw ng paa, at walang sawang enerhiya sa magkabilang dulo ng court. Hindi siya yung player na kailangan score ng 30 points para maramdaman ang kanyang presensya. Ang tunay niyang halaga ay makikita sa depensa, sa pagharang sa kalaban, pagkuha ng loose balls, pagdepensa sa clutch moments, at paggawa ng maliit na bagay na hindi laging lumalabas sa mga stats. Ito mismo ang kailangan ng Atlanta Hawks sa pagdating ni Lu Dort. Mas magiging matatag ang kanilang depensa at magkakaroon sila ng player na kayang tumapat sa pinakamahusay na scorer sa Eastern Conference. Kung layunin nilang maging seryosong contender ngayong season, malaking tulong ang trade na ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Dallas Mavericks. Bagamat hindi sila ang sentro ng usapan, tahimik silang gumawa ng napakalaking hakbang. Nakuha nila ang dating number 1 overall pick na si Zachary Richardson. Maraming mga fans ang naniniwalang hindi pa natin nakikita ang buong potensyal ni Richardson. Bata pa siya, mahaba pa ang kanyang katawan, mahusay dumipensa, at may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Kung ma-develop siya ng tama sa sistema ng Dallas, posible siyang maging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kinabukasan. Hindi man agad makita ang resulta ngayong season, malinaw na long-term investment ang ginawa ng Mavericks. Kung sakaling maaabot ni Richardson ang kanyang inaasahang taas ng laro, maaari silang pinakamalaking panalo sa trade pagdating ng ilang taon. Pero ang pinakamainit na usapin ay ang Oklahoma City Thunder. Marami ang nagtatanong kung bakit nila binatawan si Lu Dort. Isa siyang all-defensive caliber player at mahalagang bahagi ng kanilang championship core. Isa sa mga leader ng koponan at isa sa mga pinaka-respetadong defender sa buong NBA. Oo, nakakuha sila ng draft assets at salary cap flexibility. Posibleng bahagi ito ng kanilang plano upang mapanatiling maluwag ang kanilang payroll at mahihanda ang mga susunod na kontrata ng kanilang mga batang player. Ngunit ang tanong ng marami, sapat ba iyon para isuko ang isang manlalarong tulad ni Lu Dort? NBA ngayon napakahirap makahanap ng player na kayang depensahan ang mga key player sa liga habang handang gawin ang maruruming trabaho para sa koponan. At iyon mismo ang mawawala sa Thunder. Kaya kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon, maraming analysis at fans ang nagsasabing Atlanta Hawks ang pinakamalaking panalo. Agad nilang napalakas ang kanilang roster nang hindi na kailangan hintayin ang development ng isang batang player. Sunod naman ang Dallas Mavericks na maaaring masabing nanalo rin kung magiging superstar ang kanilang bagong batang manlalaro sa darating na taon. Samantala, ang Oklahoma City Thunder ang kupo ng maraming nagtaas ng kilay. Maaaring may mas malalim silang plano na hindi pa nakikita ng publiko. Ngunit sa papel, sila ang tila nagsugal ng gustong sa trade na ito. Ngayon, nasa panahon na lang ang sagot kung tama ba ang naging desisyon ng bawat koponan. Maaaring ilang buwan o ilang taon pa bago natin malaman kung sino talaga ang tunay na panalo. Pero sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Ang trade na ito ay isa sa pinakamalaking pinag-uusapan sa NBA. Siguradong babantayan ng buong liga kung paano ito makaka-epekto sa bawat koponan sa susunod na season. Ikaw, ano ang opinion mo? Panalo ba talaga ang Atlanta Hawks o sa tingin mo ang Dallas Mavericks? O naniniwala ka bang may master plan ng Oklahoma City Thunder? I-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para sa mas maraming NBA updates mga idol. Maraming salamat po.